Open your Bible in Psalm 119. Kunin niyo po ang inyong mga Bible sa Psalm 119. Psalm 119, verses 97 to 112. Pag-aaralan po natin tonight yung ika-13, ika-14 na stanzas na Psalm 119. And we know na ang Psalm 119 po, ito po yung relasyon ng psalmist sa salita ng Panginoon. Pero, bahagi po ng ating pag-aaral, tinitingnan po natin kung paano yung psalmist, hindi lamang meron siyang relasyon sa salita ng Panginoon, meron din siyang mga panalangin sa Panginoon na ayon sa salita ng Diyos. So, titingnan po natin, and actually dito po sa dalawang stanzas, meron pong dalawang prayers na makikita po tayo in verse 107 and 108. Pero ngayong hapon po, titingnan po natin itong dalawang stanzas. Basahin ko po yung verse 97 and 90 hanggang 100. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Psalm 119, verse 97 to 100 to 100. Mem, oh how love I thy law, it is my meditation all the day. Thou through thy commandments hast made me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancient, because I keep thy precept. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa mga awitin na nakapag-edify sa aming Panginoon. Salamat Panginoon sa inyo pong salita na meron kaming kalayaan na pag-aralan po tonight. We're praying naman na bigyan nyo kami ng kaunawaan ng Psalm 119 upang kami lumago sa relasyon po sa inyo pong salita at sa aming pong pananalangin. We pray na tulungan nyo kami na maunawaan ito at ma-apply namin ito properly. In Jesus' name we pray. Amen. So, tonight po, pag-aaralan po natin yung stanza Mem and stanza Nun. Now, ito po ay dalawang stanzas na makikita natin in Psalm 119. Yung stanza Mem, ito po yung nagpapakita kung paano yung pagmamahal ng psalmist sa salita ng Panginoon. Dito inilatag or inilahad ni David kung ano ang kanyang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hinalintulad nga ito ni David na yung salita ng Diyos ay napakatamis sa kanyang panlasa, napakatamis na mas matamis pa ito sa honey sa kanyang bibig. Na of course yung panahon po ni David, yung pong honey is napaka delightful na pagkain para sa kanila. Pero dito ikinumpara ni David na kung ang salita ng Diyos ay mas mainam pa sa aking panlasa, meaning nagpapakita ito ng kanyang pagnanasa, delightful enjoyment sa salita ng Diyos kumpara sa mga pisikal na bagay ng mundo ito. In Psalm 119, verse 97 to 104, in stanza Mem, dito po makikita natin hindi lamang yung pag-ibig ng psalmist sa salita ng Diyos o sa batas ng Diyos, dito din po natin makikita na kung ano ang wisdom at yung wisdom and understanding from God's Word. Na hindi lamang merong pagmamahal ang psalmist sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos din kumukuha si David ng kaalaman at ng karunungan. Now, tingnan po natin in verse 97, Mem, oh how love I thy law, it is my meditation all the day. Dito yung praise na oh how love I thy law, ito po yung expression of intense love. Yung praise na oh how love I, yun po yung pagpapakita na hindi lamang yes mahal ko, kundi ito ibang klaseng intense na pagmamahal. Na sabi dito ni David, yung kanyang intense love ay nakabaling sa salita ng Diyos. Now, paano nasabi ni David na ang salita ng Diyos ang kanyang lubos na iniibig? Kasi kung tatanungin natin ang bawat mananampalataya, probably ganito din ang kanilang magiging sagot. Pero ano yung pagkakaiba ng psalmist sa ating mga mananampalataya na nagpo-profess, sometimes na mahal din natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ni David, mahal niya ang salita ng Diyos at bilang patunay, it is my meditation all the day. So, ano ang pagkakaiba din ng psalmist sa mga professing Christian na nagsasabing mahal nila ang salita ng Diyos?
Si David, mahal niya ang salita ng Diyos at makikita mo siya kung paano niya minimeditate or nire-reflect or inaaral ang salita ng Diyos, hindi lamang once a day, hindi lamang sa umaga, kundi sa buong araw. Yun ang pagpapakita din ng psalmist na mahal niya ang salita ng Diyos. Na ang tanong, yes, pwede natin sabihin, mahal ko din ang salita ng Diyos. Pero paano natin hinahawakan ang salita ng Diyos? Do we meditate? Is the law of God the meditation of our life all the day? So doon tayo magkakaiba. Pero itong psalmist, paano niya ipinakita na mahal niya ang salita ng Diyos? Pinakita niya to kung paano niya mini-meditate or nire-reflect. The word meditation, it means reflection or study all the day. So, yun ang makikita natin kay sa psalmist na yung pagmamahal niya sa salita ng Diyos ay nagre-resulta kung paano niya sa buong araw, sa buong maghapon, ang salita ng Diyos ang kanilang iniisip, nire-reflect at inaaral. Now, bilang mga mananampalataya, alam niyo po ba na pwede natin gawin na halimbawa, nasa trabaho ka, pwede mong ma-reflect, ma-meditate ang salita ng Diyos. That's the reason why ang memorization of the Scripture is important. Na kahit wala kang Bible sa trabaho, wala kang Bible sa school, during your break and time, wala kang Bible sa isang lugar, pero kung ito ay memorize mo, you can meditate it. Now, word by word, makikita mo na ganun pala ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Yun ang ginagawa ng psalmist na sa bawat punto ng araw, mini-meditate niya ang kautusan ng Diyos. At yun ay pagpapakita ng kanyang intense love. Now, in verse 98 to 100, 98 to 100, now, makikita po natin dito, dahil ganun ang approach ng psalmist sa salita ng Diyos, how he is serious in handling the Word of God, ito ay nagresulta ng wisdom and understanding sa psalmist. Tingnan niyo po ang verse number 98. Thou, through thy commandments, kausap niya dito ang Panginoon, Jehovah God, ikaw, sa pamamagitan ng iyong mga kautusan, has made me wiser than my enemies, for they are ever with me. Sabi dito ng psalmist, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga testimony, sa iyong mga kautusan, o iyong mga katuruan, the Word of God, ginawa mo kong mas pantas kaysa sa aking mga kaaway. Bakit? Paano nangyari na ang Diyos ay ginawang pantas o marunong kaysa sa kanyang mga kaaway? Paano yung way ng Panginoon sa pagiging paggawa kay David na maging pantas? Ipinakita po doon sa 98b. Dahil ang salita ng Diyos are ever with me. Sabi ni David, Panginoon, ginawa mo akong pantas kaysa sa aking mga kaaway dahil ang iyong mga kautusan ay hindi nawawala sa aking isipan. Yun po ang ibig sabihin ng for they ever with me. Ito yung kahulugan din ng binanggit ni David na it is my meditation all the day. Ito yung kahulugan din na sinabi niya na for they are ever with me, na hindi nawawala sa aking isipan ang iyong salita. At dahil doon, Panginoon, ginawa mo akong mas pantas kaysa sa aking mga kaaway. Hindi lamang naging pantas, mas higit na naging pantas si David kaysa sa kanyang mga kaaway. In verse 99, I have more understanding than all my teachers. Hindi lamang siya mas pantas sa kanyang mga kaaway, he has more understanding than all his teachers. Bakit? For thy testimonies are my meditation. So inulit again na ang salita ng Diyos ang aking minimeditate, nire-reflect, inaaral, minimemorize sa bawat araw. At dahil doon, meron akong masigit na kaunawaan kaysa sa aking mga tagapagturo. Yung the word teachers there, probably it refers to the early teachers of David. Mga pangunahing nagturo kay David ng salita ng Diyos. Pero dito makikita natin na hindi lamang he is wiser than his enemies, kundi he had more understanding than all his teachers. Bakit? Anong pagkakaiba? Dahil ang salita ng Diyos ay nasa kanyang isipan sa bawat punto ng kanyang buhay.
Ang salita ng Diyos, ang meditation niya. And in verse 100, tingnan niyo po, hindi lamang sa enemies niya, sa mga teacher siya, mas pantas. Also in verse number 100, I understand more than the ancient, meaning yung ancient po doon, the elders. Mas nakakaunawa ako kaysa sa matatanda. Alam natin po, ang mga matatanda po, meron po talaga silang wisdom. Through their experience, nagkakaroon po sila, may mga matatanda na nakakakuha ng wisdom sa kanilang experience, sa kanilang pagtanda. Pero sinabi dito ni David, no, ako ay merong masigit na pangunawa, naunawaan ko ang ibang bagay kesa sa mga matatanda. Bakit? Because I keep thy precept. Aking iniingatan, aking ginagwardyahan, aking pinipreserve ang mga salita ng Diyos. So gusto kong pansinin ninyo dun sa mga huling bahagi ng 97, 98, 99, and 100, halos magkakaparehas po ito. Na sabi ni David, the Word of God is my meditation all the day. They are ever with me. Ibig sabihin, hindi nawawala sa aking isipan. Verse 99b, for thy testimony are my meditation. And last, in verse 100, I keep thy precept. So gusto kong mapansin natin na ganito ipinakita ng psalmist kung paano niya minamahal ang salita ng Diyos. Now, ito ay magiging challenge sa atin. Now, tanong ko po sa inyo, sagutin niyo ito sa inyong mga sarili, gaano mo kamahal ang salita ng Diyos? And a follow-up question, ang salita ng Diyos ba ang nasa isipan mo sa bawat araw, sa bawat oras ng iyong buhay? Na kung halimbawa nagdadrive ka, kung halimbawa nasa biyahe ka, nasa jeep ka, halimbawa nasa trabaho ka at meron kang oras na bakante na pwede mong ilagak ang salita ng Diyos sa iyong mga isipan. Bilang example po, parang ganito. Halimbawa, nagbabiyahe ka papuntang school or papuntang trabaho. Dahil memorize mo ang Matthew 6:33, for example, that verse, you can meditate that habang nasa biyahe ka. But seek ye first the kingdom of God. And then tingnan mo ano yung mga katotohanan na nasa verse na yun. At ganun ang ginagawa ni David sa bawat punto ng kanyang buhay. Yung salita ng Diyos, referring sa 5 book of Moses, yun ang kanyang iniisip sa bawat punto ng kanyang buhay. Probably, in Exodus 20, minemeditate ni David habang wala siyang ginagawa sa kanyang kaharian. Probably, habang si David ay may bakanting oras, iniisip niya kung paano nilikha ng Diyos ang mundo in Genesis 1. Ganan ang approach ng psalmist ni David. Kaya makikita natin dito, yun ay reflection, gayon ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. At dahil doon, anong naging resulta? Mas naging matalino, pantas si David kaysa sa kanyang mga kaaway, sa kanyang mga tagapagturo, at sa mga matatanda. At yun ang blessing. Now, aside from that, makikita din natin po in stanza mem, kung paano yung wisdom and understanding, anong naging resulta yung wisdom na meron si David. Now, siguro iniisip natin, Brother RJ, ito bang wisdom na ito or understanding ay si David ay meron ng capability din na magturo ng Word of God sa ibang tao? Meaning, siguro ang tanong natin is, paano itong understanding ni David na natutunan sa salita ng Diyos? Ito ba ay para siyang theological expert sa Pentateuch? Ito ba ay master niya na yung bawat batas ng Panginoon in terms ng mga technical details? Yung ba tinutukoy dito ni David? Tingnan natin po, paano binanggit ni David na yung understanding ay nai-apply niya sa kanyang buhay. Tandaan po natin, ang understanding, kapag ito'y inilapat mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, dun lamang po ito nagiging wisdom. So tingnan natin po, verse 101, dahil si David or yung psalmist ay masigit, merong wisdom and understanding from the Word of God, dahil sa pang-araw-araw niyang pag-meditate sa salita ng Diyos, tingnan niyo po ang naging resulta. Verse 101, I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. Dahil ako'y merong kaunawaan, dahil ako'y merong understanding, inaalis ko ang aking mga paa, aking mga landasin
sa bawat masamang o baluktot o madilim na pamamaraan. Ibig sabihin, iniiwas niya ang kanyang sarili sa paggawa ng kasalanan dahil ang sabi niya, sa pamamagitan nito, aking maiingatan ang salita ng Diyos. So, we can have a practical application here. Na si David, kaya pala niya nagagawa na meditate ang salita ng Diyos sa bawat araw at kung bakit minsan tayo hindi natin magawa yun is dahil sa verse number 1. Kasi si David, iniiwas niya yung kanyang mga landasin sa pagkakasala. At tayo bilang mga mananampalataya, we can keep or meditate the Word of God kung tayo ay iiwas din sa mga pamamaraan ng kasalanan. So, isang condition yun na ginagawa ni David o isang paraan na ginagawa ni David na aalisin ko ang aking mga pamamaraan sa kasalanan upang maingatan ko, ma-preserve ko ang salita ng Diyos. That's a similar praise na binanggit dito ni David na pagpapakita ng kanyang commitment sa salita ng Diyos. Now, in verse 102, sabi dito ni David, I have not departed from thy judgment, for thou hast taught me. Hindi ako umalis sa iyong mga kautusan dahil ako'y tinuruan mo sa pamamagitan nito. I-referring in verse 102, it refers kung paano ang Diyos ay ginawang pantas si David. Pinakita niya sa dito in verse 102. Now in verse 103, sabi ng psalmist, how sweet are thy words unto my taste. Yea, indeed, sweeter than honey to my mouth. Ganan ang pagtrato ni David sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napakatamis sa aking panlasa. Na kahit yung honey ay mas matamis ang salita ng Diyos kesa sa mga honey. Anong Tagalog po sa honey? Pulot, pukyutan? So, ganun ang pagtrato ni David. So, yung verse 103 po, ito po yung pagpapakita ni David kung paano niya minamahal ang salita ng Diyos na ikinumpara niya ito ng masigit ito kesa sa mga material na bagay na nagbibigay sa kanya ng pleasure or delightment. And lastly, in verse 104, through thy precepts, I get understanding. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkakaroon ako ng kaunawaan. Therefore, I hate every false way. Yun po ang wisdom and understanding. Yung kakamuhian mo o kakagalitan mo yung bawat baluktot na pamamaraan. At yun ang wisdom and understanding ni David na natutunan sa salita ng Diyos. So, parang domino effect yan. Dahil si David ay merong pagmamahal sa salita ng Diyos, nilagay ni David ang salita ng Diyos sa kanyang isipan sa bawat araw. At dahil ganun ang ginawa ni David, naturuan siya ng Panginoon ng karunungan at kaalaman. At dahil meron siyang karunungan at kaalaman, iniiwasan niya ang mga pamamaraan sa pagkakasala. So, saan nagsimula yun? Sa pagmamahal ng salita ng Diyos hanggang nagresulta ito sa kanyang pamamaraan. What a testimony na makikita natin dito kay David. Now, in verse 105 to 112, stanza 9, ito po yung nagpapakita ng guidance na pwedeng ibigay ng salita ng Diyos na sa ating mga mananampalataya, na of course, ito po yung testimony ni David, pero we can apply it in our life. Verse 105, Nan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang mga salita mo, Panginoon, ay lampara o kandila sa aking mga paa at ito'y liwanag sa aking mga landasin. Now, ito po'y makatotohanan even in our time. Tandaan po natin, ang Diyos po ay nagbigay ng salita ng Diyos at ito po ang ating gabay sa ating pong buhay. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang po pang-spiritual. May mga ibang mananampalataya or Christian group na ang sabi nila, kung ang topic natin ay spiritual, dun lamang applicable ang salita ng Diyos. Pero kung halimbawa ang topic ay practical, let's say ekonomiya, political, o management ng tahanan, hindi pwede ang salita ng Diyos kasi pang-spiritual lang yan. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos ay hindi lamang po nilikha ng Diyos para sa simbahan. Now, isang example po, Book of Joshua. In Joshua chapter 1, sabi ng Panginoon, Joshua, itong salita ng Diyos ay hindi dapat mawala sa iyong mga labi.
Now, tanong po, si Joshua po, isa po siyang political leader. Wala pong church nung panahon po ni Joshua. Hindi po spiritual, of course spiritual siya, pero more on political or governance po ang ginawa po ni Joshua. Si Joshua po ay governor ng Israel. So, paano nangyari yun? Na kahit pala sa governance, kahit pala sa political, kahit pala sa ekonomiya, kahit pala sa mga practical na pang-araw-araw ng tao, ang salita ng Diyos pala ay applicable. Hindi lamang po ito pang-spiritual. So yun po ang mali ng maraming grupo in our time. Sabi nila, kung ang topic ay church, doon lang natin gagamitin ng Bible. Pero kung ang topic natin halimbawa ay social justice, yung ating environment, and etc., labas ang salita ng Diyos. No, hindi po. Ang salita ng Diyos po, ito po'y gabay at lampara sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang pang-spiritual. Hindi even in practical. Halimbawa, kung ako ay tatay at meron akong desisyon sa aking tahanan, hindi spiritual yun, pero yun ay management ng aking tahanan, pwede kong gamitin ang salita ng Diyos na lampara at ilaw sa aking pamamaraan sa tahanan. Kung ako ay merong business, pwede kong magamit ang salita ng Diyos na lampara at ilaw sa aking pamamaraan sa aking business. Kung ako halimbawa empleyado, kung ako halimbawa ay asawa, kung ako ay anak, in every part of our life, pwede natin gamitin ang salita ng Diyos. So, yun po ang false teaching ng ibang Christian group na ang Bible ay pang-spiritual lamang. Hindi po. Ang salita po ng Diyos ay hawak po niya, nasa ilalim po ang lahat ng tao sa salita ng Diyos. Na dapat tayong mga tao dapat mag-submit at sundin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito ni David na ang salita ng Diyos ay lampara sa paanan, ilaw sa daanan. Now verse 106, I have sworn, I will perform it, that I will keep thy righteous judgment. Ito po ang commitment ni David. Aking pinapangako at aking gagawin na aking iingatan ang iyong mga matuwid na kautusan or judgment. Another term for the word of God. If yung word na keep in verse 106, it means guard, it means observe, it means preserve. Now, so kung mapapansin niyo po in Psalm 119, ilang beses pong binanggit yung keep, preserve, keep the word of God. The word keep there, hindi lamang po ito susundin. Hindi lamang po ito na pag sinabing, I will keep the word of God, ang essence lang nun ay pagsunod. No. Ang the word keep in Hebrew, shamar, ibig sabihin po nun, iingatan mo, ipipreserve mo, igwagwardyahan mo. And that's the reason why na ang salita ng Diyos in the Old Testament ay na-preserve dahil po sa mga commitment ng mga Israelite na pag-ingat sa salita ng Diyos. Now in verse 107, ito po ang unang panalangin na makikita natin in these stanzas. I am afflicted very much, quicken me. That's the first prayer. Panginoon, quicken me or revive me because I am afflicted very much. O Lord, according unto thy word. Panginoon, make me alive or quicken me or revive me according unto thy word. Bakit, Panginoon? Bakit? Dahil, Panginoon, I am afflicted very much. So we can learn something from this. Na kung ikaw ay makakaranas ng affliction, walang ibang solusyon kundi tayo humingi ng panalangin. Tayo ay manalangin sa Panginoon ng kalakasan sa gitna ng affliction. Verse 108, another prayer ng psalmist, accept. Ibig sabihin ng word na accept is, Panginoon, malugod ka sana. Tanggapin mo sana ng merong kaluguran. Accept, I beseech thee, the free will offerings of my mouth. Panginoon, malugod ka sana or tanggapin mo sana yung aking mga handog ng aking mga bibig. Anong ibig sabihin dito na handog? Ito yung nagpapatungkol po sa panalangin at pagpupuri ng psalmist sa Panginoon. Yun po ang kanyang free will offering. Pag in our application po, in our time, alam niyo ba kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon, kung ikaw ay umaawit ng mga hymns para sa Panginoon, yun po ay free will offering of our mouth sa Panginoon. Hindi na tayo nag-o-offer ng mga burnt sacrifices sa panahon po natin.
Pero pwede tayong magbigay ng pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating bibig, through prayers and praise. At ang panalangin dito ng psalmist in verse 108, Panginoon, accept. Accept, or meaning tanggapin mo. To be pleased, Panginoon. Malugod ka sana sa aking mga offering ng aking bibig. And another prayer in verse 108, O Lord, and teach me thy judgment. Panginoon, turuan mo ko ng iyong mga salita. Verse 109, My soul is continually in mine hand. Ibig sabihin, ng aking kaluluwa ay patuloy na nasa kapahamakan. Yet do I not forget thy affliction. Yet do I not forget thy law. Rather, Panginoon, ang aking kaluluwa ay lagi nasa kapahamakan, pero kailanman hindi ko kinakalimutan ang iyong kautusan. Verse 110, bakit? Tingnan niyo po, ang 109 po ay connected sa 110. The wicked have laid a snare for me. Yun ang dahilan kung bakit laging ang kaluluwa ng psalmist ay nasa kapahamakan. Because the wicked have laid a snare for me. Yet, I erred not from thy precept. Meaning, I strayed not. Hindi ako bumaling. Hindi ako nag-astray. Hindi ako lumayo. Hindi ako nagkamali. Palayo sa iyong mga kautusan. Verse 111, Panginoon, thy testimonies have I taken as an heritage forever. Panginoon, ang iyong mga salita ang aking inaring mana. Hindi ang mga material na bagay ang inaring mana or heritage ni David or portion ni David, kundi ang salita ng Diyos. So dito makikita natin na pwedeng ariin ni David yung kanyang yaman, yung kanyang katanyagan. Yun ang pwede niya maging heritage or portion. Pero sabi ni David, Panginoon, ang iyong mga kautusan, ang aking inaring mana, magpakailan pa man. Verse 111b, dahil ang iyong mga kautusan, ang kagalakan ng aking puso, for they are the rejoicing of my heart. So dito makikita uli natin kung paano ang relationship ng psalmist sa salita ng Diyos. The word of God is the rejoicing of David's heart. And lastly, in verse 112, I have inclined, or meaning I purpose, pinagpasyan ko sa aking puso, I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Dahil, Panginoon, ang iyong mga kautusan, ang aking inaring mana, dahil ang iyong kautusan ay kagalakan sa aking puso, ako ay nagpasya. That's the word, I have inclined. Parang si Daniel, nung siya ay pumunta sa yung magkakaibigan, na pumunta sila sa Babylonia, pinagpasyahan nila na hindi nila dudungisan yung kanilang mga sarili. Ganun ang sabi din dito ng psalmist, I have purpose. I have inclined mine heart. Dahil ang Word of God ang aking kagalakan, ang Word of God ang aking mana, pinagpasyahan ko sa aking puso na gagampanan ko, tutuparin ko ang iyong mga kautusan, Panginoon, palagi hanggang sa dulo ng aking buhay. What a commitment na makikita natin dito kay David. So, ito pong stanzas na ito, makikita natin paano si David. Paano niya, tandaan niyo po, nung time po ni David, 5 libro lamang po ang hawak po ni David. Yung Genesis hanggang Deuteronomy. Pero, just think about paano niya binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Paano niya binibigyan halaga at iniibig ang salita ng Diyos. What if, how much more tayo in our time? Hindi lamang 5 po ang ating libro na hawak. We have the 66 books. We are more privileged than David. And kung ikukumpara natin yung ating commitment kay David, maaaring mahihiya tayo. Pero bilang challenge po sa ating mga mananampalataya in our time, makita natin na ang salita po ng Diyos ay tunay na mainam. I tell you, ang salita po ng Diyos, mas mainam po ito kaysa sa mga bagay ng mundo na nagbibigay ng pleasure. Kung matutunan ng Kristiyano na saliksikin, i-meditate, at i-reflect, at pag-aralan ang salita ng Diyos, at pag nakikita mo yung kahulugan ng salita ng Diyos habang nagdalaan ka ng oras, naglalaan ka ng effort, inaaral mo yung salita ng Diyos, at nauunawaan mo by yourself ang kahulugan ng salita ng Diyos, pwede masasabi mo na tunay nga na ang salita ng Diyos ay mas mainam pa
kesa sa mga bagay ng mundo ito. What a blessing ang salita ng Diyos. Tunay na ang salita ng Diyos ay sweeter than honey to our mouth. Kung magbibigay tayo ng attention sa salita ng Diyos. Alam niyo mo ba kung bakit boring ang Word of God sa ibang tao? Una, probably dahil hindi po sila ligtas. Definitely, if you are not saved, this is a boring thing for you. I tell you, this is a boring thing for a person that is not regenerated. That's default. We cannot change about that. Pero kung ikaw ay, another thing din, kung halimbawa saved ka na, pero hindi mo makita na, ang Word of God, sweeter than honey, paano nangyari? Parang hindi ko yata na-experience yun. Kung ikaw, halimbawa, ay ganyan ang perspective mo sa salita ng Diyos, maybe it's a time na magbigay ka ng attention sa salita ng Diyos. The reason si David ay naging ganoon ang kanyang pagtrato at pag-claim sa salita ng Diyos na napakainam to dahil natuto si David na ilagay ang salita ng Diyos sa isipan niya sa bawat punto ng kanyang buhay. Hindi lamang every Sunday, hindi lamang every Wednesday night, kundi pagising niya ng Monday, bago siya magtanghalian ng Monday, afternoon ng Sunday, ng Monday, at sa buong araw ng Monday at sa buong araw, ang salita ng Diyos ang kanyang nasa isipan. And it's time for us bilang mga mananampalataya, that's the reason why not only reading, studying, memorization of the Scripture is important. Memorization, because you cannot meditate, you cannot put the Word of God in your mind if you don't memorize this passage of Scripture. Yes, pwede mong buksan anytime ang Bible or your cellphone para ma-reflect or ma-meditate ang salita ng Diyos. But the problem with that is, we cannot access the Bible or our phone anytime. Pero kung ito ay nasa isip mo, halimbawa, nagbiyahe ka ng jeep, and then traffic, you can meditate the verse that you memorize. Oh, yun pala ibig sabihin nun. But seek ye first the kingdom of God. At idadagdag na lamang pala ang lahat ng aking pangangailangan. So, that's amazing thing about meditation. Na I hope and pray na bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng katulad na pagnanasa sa salita ng Diyos. Dahil tunay po, the Word of God is sweeter than honey. Sweeter than honey. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat sa inyong pong kabutihan. Salamat Panginoon sa testimony ni David na nagpakita sa amin ng kahalagahan at ng kainaman, Ama, ng inyong pong salita. Pinupuri namin kayo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.